Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Let's continue to reform the deformed worship of today and start the journey of bringing the Ark of the Covenant to our churches again today. Bringing holiness and worship God in the beauty of His holiness and justice and all His attributes. Isinulat po ni Laura Parker ang isang artikulo na may pamagat na Plastic Runs Through It sa National Geographic. At ito po yung laman ng kanya pong article. Ang River Ganges o ang ilog ng Ganges ay isa sa pinakamalaking ilog sa buong mundo. At ang una ay ang Amazon River at ang Congo River. Siya po ay pangatlo sa pinakamalaki na ilog na pinagkukunan po ng napakaraming tao ng tubig. Ang tubig po na ito ay umaagos mula po sa Western Himalaya at pagkatapos po ay ito po ay nagtutungo sa Brahmaputra at patungo po sa Bay of Bengal. At ang nasusuportahan po ng ilog na ito ay 1/4 ng population ng buong India na mayroong pong populasyon na 1.4 billion. Maging ang Nepal at bahagi ng Bangladesh. Ngunit ang nakalulungkot, ang ilog Ganges ng India ay isa din po sa pinaka-polluted na ilog sa buong mundo. At ang ilog po na ito ay dinadaluyan po ng mga byproducts o noong pong mga chemicals mula po sa daan-daang factories at sa mga bayan. Dito po umaagos ang mga dumi mula sa mga kanal ng mga bahay-bahay sa buong dinadaanan patungo po sa Bay of Bengal. At ang content po ng mga chemical ng Ganges River ay isa po rito ay ang arsenic na very toxic. Meron din pong mercury at saka chromium. At ito po ay nakakombine pa sa daan-daang milyon na galon ng mga nanggagaling po sa mga kanal na nagtutungo sa ilog sa pang-araw-araw. Ngunit sa kabila po ng mga napakaraming pag-aaral na hindi na mabilang na pag-aaral at ebidensya na ito pong ilog na ito ay talagang polluted na at patay na at talagang dapat linisin sa loob ng mahabang panahon, ito po'y kanilang tinatalakay. Pero hindi po pinakikinggan yung pong mga tawag para po ito linisin. At walang ginagawa po ang mga Indians para po ito po ay maging maganda, tong ilog na to. Ano po ang dahilan? Sapagkat ito pong ilog Ganges ay itinuturing po na isa pong Diyos-Diyosan ng mga Indians. At ang tawag po nila sa ilog Ganges ay si Inang Ganga, si Mother Ganga. Ito po'y nabubuhay na Diyosa, ang ilog na ito, at ayon sa mga Indians, ito po ay may kapangyarihan na linisin ang kaluluwa ng tao at linising mag-isa ang kanyang sarili. Ito po ang paniniwala ng mga bilyong-bilyong Hindu dito po sa ilog Ganges. At ipinaliwanag ng isang artikulo sa National Geographic ang ganito. Sabi nila,
mayroong isang paniniwala na ang ilog na ito ay kayang linisin ang kanyang sarili. Ngunit kung kaya ng ilog na ito na linisin ang kanyang sarili, so bakit kami magwo-worry, bakit kami mag-aalala patungkol sa paglilinis nito? Ito po ang sabi ng maraming tao. At ang sabi ng mga Hindus ay, hindi ito kayang parumihin. At kaya nitong manatili magpakailanman na malinis. Yun po ang paniniwala ng mga Hindu sa India. So ang buwan pong ito ay ang ating pong tinatalakay sa loob ng 4 na linggo ay pagsamba. At dito po sa ating pong binasa, no, sa Isaiah chapter 58, tututukan natin yung verse 13 and 14 sapagkat yung pong chapter 58 verse 1 to 12 ay patungkol sa pag-aayuno. At yung verses 13-14 ang particularly tinalakay ang pagsamba. At titingnan po natin ang dalawang attributes ng pagsamba at ang mga benefits ng tunay na pagsamba. Yung pong dalawang katangian ng tunay na pagsamba at yung pong pakinabang ng tao kapag tunay ang kanyang pagsamba. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y narito upang muli po kayong parangalan, papurihan, sambahin, at dalangin po namin na ang iyong mga salita na aming natunghayan ay iyo po nawang bigyang liwanag sa aming mga puso at isip sa pamamagitan po ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ito at maisapamuhay namin. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga katangian at pakinabang ng tunay na pagsamba. Una po, makikita natin ang unang katangian sa verse 13. At ang unang katangian po ng tunay na pagsamba ay isang pagsambang ginagawa sa paraan na itinakda ng Diyos. Hindi sa ating sariling pamamaraan. So ang tunay na pagsamba ay ginagawa dapat ng tao sang-ayon sa paraan na itinakda ng Diyos. Ito po ang sabi sa verse 13. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat, yun po'y araw ng pagsamba sa mga Israelita, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, magsasalita ng iyong mga sariling salita. Sa English po ay ganito po ang translation. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day. If you call the Sabbath a delight in the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way. So may isa pong kaisipan na ang maling pagsamba lang ay yung pagsamba sa maling Diyos o Diyos-Diyosan. So para sa mga Kristiyano, ang pagsamba lang na hindi tinatanggap ng Diyos ay yung pagsamba sa maling object. Sa object na hindi dapat na sinasamba, gaya ng mga kababayan natin na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga kahoy at tribulto. So, yun lang ang maling pagsamba. Pero, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, maling pagsamba rin ang pagsamba sa maling paraan. So, kung ang paraan ng iyong pagsamba, kahit patunay na Diyos ang iyong sinasamba, ngunit mali ang iyong paraan, you do as you please on that holy day, and you go your own way. Kasama po rito yung iyong pamamaraan sa pag-celebrate ng Sabat, hindi pa rin iyon kalugod-lugod sa Diyos. Remember, ang mga Israelita po, sila ay
particular sa tunay na Diyos. Kilala nila ang tunay na Diyos, si Yahweh. Pero ang sinasabi rito ng Diyos, mali pa rin ang pagsamba kahit tunay ang iyong Diyos kung sa iyong sariling pamamaraan mo ito ginagawa. Bakit napakahalaga ng pagsamba? Dahil ang pagsamba po ang una sa 10 utos ng Diyos. Tungkol po ito sa pagsamba. Maging ang pinaka-apat o pang-apat sa 10 utos ay tungkol pa rin sa Diyos. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos. Sa walang kabuluhan, tuwag at igalang ang araw ng pamamahinga. Kaya po, it is of utmost importance that we worship in the right way dahil pag hindi tama ang paraan ng pagsamba, ito ang pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng tao. Dahil ito'y tungkol sa Diyos eh. So false worship is one of the greatest evils man can practice because ito po yung pinakauna sa prohibition. Huwag sasamba sa Diyos-Diyosan at huwag sasamba sa maling kaparaanan. At yun ay isa sa maling paraan. Yung pagsamba sa maling Diyos. Kaya po ang maling pagsamba ay hindi lang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pagsamba rin sa tunay na Diyos na hindi sinusunod ang kaparaanan ng Diyos. So hindi po tinatanggap ng Diyos ang pagsamba na hindi ayon sa kanyang tagubilin, sa kanyang instructions. Isa pong klasikong halimbawa ng hindi pagsunod sa instructions ng Diyos sa pagsamba ay yung pong ginawa ng mga saserdote na anak ni Aaron. Matatandaan po natin si Aaron, ang unang pinakapunong saserdote, at 2 sa kanyang mga anak ay saserdote rin. Ang pangalan ay si Nadab at saka si Abihu. At ito po yung mga pari na naglilingkod sa tabernakulo. No? So ang Diyos po ay nag-utos sa mga Israelita na ipagtayo siya ng isang tent o tabernacle at doon gaganapin ang pagsamba. At itinalaga po niya si Aaron na pinakapunong saserdote at ang mga anak ni Aaron na mga kapwa saserdote na naghahandog ng mga hayop na susunugin sa loob ng templo bilang bahagi ng pagsamba ng mga Israelita. Pero isa pong nakakalungkot na pangyayari ang naganap sa dalawang ito sa Levitico chapter 10 verse 1. Nung pong sila'y akma na maghahandog sa Diyos ng handog na susunugin, ito po ang nangyari sa verse 1. Sabi po rito sa Levitico chapter 10 verse 1, ang 2 anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Niligyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat ito'y hindi iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. At agad-agad ay sinaktan ng Diyos si Nadab at Abihu at sila'y namatay. So imagine, sila'y sumasamba at sila'y naglilingkod sa Diyos at ang kanilang pinaglilingkuran ay tunay na Diyos, pero bakit sila pinatay ng Diyos? Hindi naman sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang kaharap nila ay tunay na Diyos. At naroon sila sa loob ng tabernakulo na ang Diyos mismo ang nagpagawa. Pero anong kasalanan nila? They didn't obey the instructions. Sumuway sila sa pamantayan ng Diyos, sa tagubilin ng Diyos. At ano ang background? Ano yung instruction na to na kanilang sinaway? Kumuha sila ng apoy, gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin. Ginamit nila ang apoy na hindi dapat gamitin. Ano yon? Anong background nun? Para malaman natin kung ano yung kasalanan nila, balikan natin ang nakaraan. Noong pong ang Israel ay naglalakbay sa Israelita galing sa Ehipsyo, pinag-utos ng Diyos na gumawa sila ng isa pong movable structure. Ito po yung toldang tipanan. Tolda ito. Na kung saan sila ihimpil, ay kanila po itong
itatayo at doon po sila maghahandog sa Diyos. Doon sila sasamba. At sa loob po nung tabernakulo ay may 7 may 7 pong kagamitan. At isa po doon sa kagamitan na ipinagawa ng Diyos ay yung pong brass altar or brazen altar. Ito po yung pong altar kung saan po sinusunog ang mga handog. Ito po yari po sa tanso. At ito po isang portable na altar at pinakamalaki sa mga furniture. At ito po'y inilalagay doon po sa outer court ng tabernacle. At dito po lumalapit ang mga saserdote at dito po sila naghahandog ng hayop. At ang tawag din po sa brazen altar na ito ay the altar of burnt offerings o yung altar na sunugan ng handog. Tinatawag din po ito na the altar of God at altar of the Lord. Ito po'y ginawa sa acacia wood, sa kahoy na acacia, at ito po'y kinalupkupan ng tanso. At ito po'y may sukat na 7.5 feet square by 4.5 feet high. So, ganito kataas, tapos 7 feet ang luwang. At pinalagyan po ng Diyos sa bawat corner noong pong altar ng mga parang sungay. Sungay siya. Nagawa din po sa tanso. At ang instructions ng Diyos, hindi po nila papatayin ang apoy dito. It will burn continuously, day and night. So kailangan nag-aapoy ito. So kailangan nilang panatilihin, bantayan, pag mamamatay ng apoy, kailangan nilang lagyan ng apoy. It should not stop from burning. At ang sabi ng Diyos, dito lang kayo kukuha ng apoy. When you worship God, when you offer burnt offerings, you should not use any kind of fire. Dito lang dapat ang fire manggagaling. At according to Leviticus chapter 6 verse 13, the fire of the altar was to be kept burning at all times. And no one should use other fire other than the fire from this altar. Sapagkat ang bawat madikit dito nagiging banal. Pag hindi galing dito, ang apoy o panggatong hindi pwede na maghandog at magkakasala ang kahit pa isang pari o itinalaga ng Diyos na maghandog. Pag hindi sinunod ito, pinapatay ng Diyos. Ito ang problema. So maaaring ito pong dalawa ay kumuha ng panggatong o naghandog sila na hindi ito di dito galing yung apoy. O nagsindi sila ng anuman doon sa altar na hindi galing doon. Wala pa nang lighter noon, Baka nag-lighter kung ngayon, no? So, ibang apoy ang ginamit nila. Hindi dito galing yung apoy. Ngayon, hindi po tayo nag-worship na gaya ng worship sa Old Testament dahil si Christ po ay tinupad na yung paghahandog. There's no more offerings of animals. There's no more burning of offerings, animal sacrifices. But still, the principle is the same. So kung sila'y sumasamba na may pagkatakot na baka sila'y magkamali. Kung sila'y sumasamba ng very solemn dahil ang kaharap nila ay banal na Diyos na hindi pwedeng basta lang kumilos ka nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan, the same pa rin hanggang ngayon. Hindi pwedeng sasamba ka na para kang kiti-kiti. Na wala kang galang sa kaharap mo, na walang sense of awe and wonder ng paghanga sa Diyos.
So dapat pag nag-worship tayo, naghihintay tayo sa kanyang salita kung ano ang kanyang ituturo sa atin. Gaya po ng pagsamba sa templo. Later on, ipinatayo ang templo at ganun din po, may brazen altar din doon sa actual temple. And when they worship in the temple, they don't sing like we sing today. There's no chairs. Sila po'y nakatayo at sila po'y naghihintay sa pagbasa ng Pentateuch, ng mga kautusan ni Moises. At habang sila po'y naghihintay ng pagbasa doon, sila po'y nanginginig at sila po ay namamangha sa mga revelasyon ng Diyos. Sad to say, ngayon hindi na po ganito ang pagsamba. Ginagamit pa ng mga modernong churches ngayon, modern churches, yung termino na Christian freedom in worship. Narinig nyo na yon na pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya malaya na tayong gawin kahit anuman ang gusto nating gawin paglalapit tayo sa Diyos, pag mag-worship tayo sa Diyos. Sukdo lang dalhin natin dito ang nightclub sa loob. Ngayon wala na pong pagkakaiba sa pagsamba sa Diyos at sa pagpasok sa isang nightclub o isang kabaret. Pareho lang ang tugtog. Pareho lang ang ambience. At minsan nga ay mayroong patay-sindi na rin sa loob ng church. Na tila kung walang patay-sindi, hindi sila mamamangha sa Diyos. So naging sights and sounds, not awe and wonder of a living God. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay totoo. Hindi siya absent sa pagsamba. Siya mismo ang ating audience. Ngayon po, ang audience tao. Hindi ang Diyos. They perform music because they want to please men rather than to please God. Kaya po palakpakan dito, sigawan dyan, may nagluluksuhan. Kagabi lang, napanood ko yung isang video na may pastora, no? Na talagang sigaw ng sigaw. Tapos, ang sabi niya, dito ay mayroon kaming para sa baby boomers, para daw sa millennials. So, yun daw music at yung daw paraan ng pagsamba, malaya na gawin para sa lahat. Kung saang nabuhay ka na bahagi ng modernong panahon. At yung kahit yung matatanda, takbuhan ng takbuhan, in frenzy, pandemonium. Alam mo yung salitang pandemonium? May demonyo. Diba? Pandemonium, kaguluhan. God is God of order. When God is worshipped in the Old Testament, there are orders. There is regulations, principles. When Jesus worshiped in the New Testament, there is order. There is no pandemonium, walang kaguluhan nang sumasamba sila. From the Old Testament to the New Testament, and even sa New Jerusalem during the 1,000 years of reign of Christ. God is worshipped in reverence and awe, wonder, in the beauty of God's holiness. Through His words, we learn from God. And when we learn from God, we are being caught by His characters and attributes. And we are being taught how to behave before Him nang may paggalang at may pagsamba, panginginig. No? Hindi basta-basta ang Diyos. Sa Old Testament, pagka ang mga prophet nagkakaroon ng vision sa Diyos, hindi sila makapagsalita at sila ay nagpapatira pa. At agad nilang nasasabi, sa abako, sino ako para humarap sa Diyos? Napakamakasalanan ko, I am a man with unclean lips. They see their unworthiness. They see their sinfulness before God because they see the holiness of God. Ngayon, hindi na. Ang tingin ngayon sa pagsamba, enjoyment, gathering. At habang sumasamba, hindi ang Diyos ang iniisip, kundi yung business opportunities sa loob ng church. It's not because they want to worship God, but because they want to benefit from the church.
Lalo na po sa mga malalaking churches ngayon. Wala na yung solemnity. So Christian freedom when applied to worship is not a license to worship in whatever we want to worship God. Isipin nyo ito. Kung ang Diyos ang sasambahin, sino ang magtatakda ng hangganan para siya sambahin? Sino magtatakda ng parameters sa paraan kung paano siya sasambahin? Tayo ba? Dahil siyang sasambahin, dapat siya ang magsabi kung paano siya sasambahin. Hindi ka malaya na magsabi sa Diyos, sa ganitong paraan kita sasambahin. Magdala tayo ng drum set dito at magkaingay tayo para ang tao maingganyo nating pumasok dito. Imagine, ang unang instrumentong dinadala sa pag-church planting ministry, ang unang pinaghahandaan, drum set. Ano ang konsepto? Para masaya. Para ang tao madala sa loob ng church. Nung panahon na bago pa akong dito sa Old Santa Mesa, may isa kaming member na gusto niyang magbigay ng donation, ng pera. Pero siyang masusunod. At anong gusto niyang i-donate? Drum set. Tinanggihan ko. Sabi ko, ay, sis, hindi po ako ganun. Ba't tayo magda-drum set? Wala nga tayong lalagyan ng drum set eh. Wala pa nga tayong lugar para sumamba. Tayo nasa kalsada. Tapos lalagay ka ng drum set sa kalsada. Kasi ang unang-una naming pagsamba, ginaganap po namin sa maliit na plaza, hindi plaza sa isip natin na plaza malaki. Kundi isang maliit na espasyo sa eskinita, plaza na ang tawag nila ron. Na doon kami unang nag-worship at dumadaan ang lahat ng magtitinda, magtataho, dadaan, mag-ice cream. Tapos habang sumasamba, nakapambahay lang lahat. So una kong dating, sabi ko, ito ba yung church dito? Oh, ito ba yung church? Kasi sabi may church. Ano ba church? Itong dinatnang ko. Ang mga tao hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala. Hindi nila alam paano sila naging Christian. Hindi nila alam kung bakit, ano ba ang pastor? Ang pastor sa kanila utusan. Imagine, sumasamba ka, hindi mo alam kung bakit ka naging Kristiyano. Paano ka sasamba kung hindi mo alam kung paano ka, sino sinasamba mo? So how can you worship somebody that you don't know about? Di ba? So ang unang-una, dapat kilala mo kung sino ang sasambahin mo. At hindi lang basta kilala mo, alam mo kung ano ang gusto niya. Hindi pwedeng kilala mo siya, pero ang gusto ko ang masunod sa aking paraan ng pagsamba. Eh kung gusto ko, ito ang damit ko eh. Di ba? Kung gusto ko, magsasayaw ako dito eh. Di ba? So, wala kang pakialam kasi ako ang sasamba. Hindi po, ang Diyos ang dapat magtakda ng parameters, ng boundary, kung paano siya sasambahin. At dito, mas maganda ang pananaw ng mga Roman Catholics kaysa sa Pentecostal at saka sa mga Evangelical. Tingnan mo ang mga Roman Catholics, kahit mali ang kanilang Diyos, sinasamba nila yung maling Diyos nila nang may paggalang. Di ba? So ang mga tao sa Roman Catholic Church, talaga pong nakaupo lang yan. Nangingimi sila na nandyan si Ribulto ni Maria. So nandyan si Jose, nandyan si Pedro, si Juan. At talagang iginagalang nila kasi akala nila yun ang Diyos eh. Pero tingnan mo sa mga Christians na nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Nawala na yung feel, yung ambience ng pagkatakot sa Diyos. Salamat na lang, nakabalik tayo. Nakabalik tayo. So unti-unti nakabalik tayo sa tamang paraan, sa tamang pisikal o forma ng pagsamba. Paunti-unti, mula nang tayo po ay matuto ng Reformation. Before, tayo rin po ay ganon. Parang dry pag hindi nagsasayaw, di ba? Paano naging dry ang pagsamba kung ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at doon? Kasi hindi mo lang alam, hindi mo lang siya kasi kilala. Kaya kahit nandito siya, dahil hindi mo siya kilala, hindi mo nararanasan ang tunay na pagsamba. So Christian freedom doesn't mean that we will worship God in our own way. It follows the regulations set forth by God in the Bible.
There is regulation in the Bible. So we must worship God. Dapat nating sambahin ang Diyos sa paraan na ipinahayag niya sa atin at Kanyang iniutos sa atin sa Kanyang salita. Our worship must be warranted by the Scriptures. Must be guarded by the Scriptures. Hindi po ng kagustuhan natin. Kaya nga po yung form, yung letter G, yung ating paraan ng pagsasama-sama, yung ambience ng lugar. Alam mo ngayon sa maraming churches, ang dami-daming nakalagay sa likod. Mga kung ano-anong palamuti. Na para bang pag walang palamuti, ay hindi sila makasamba. Mga ginintuan na Jesus, King of Kings, Lord of Lords, na parang may effects siya sa kanilang pagsamba. Pag nakikita, aesthetics, makakasamba sila, no. We don't need anything aesthetics para masamba ang Diyos. If we know God, we know that we are worshiping Him, and we must worship Him in truths, kung ano siya. Hindi yung puro ilaw, puro instrumento, na pag walang instrumento, hindi makasamba sa Diyos. Minsan mayroon akong ganong napuntahan church, walang instrument, hindi tayo makasamba, walang instrument. What? Yung bang instrument na ang dahilan at paraan para tayo makasamba sa Diyos. So, kailangan yung ating ginagawa sa pag-worship, hindi po salungat sa karakter ng Diyos. Kung ang Diyos ay banal, you must worship because He is holy. You must behave. You must behave according to His holiness. Yes, He is love, but He is also just. Siya rin ay makatarungan. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang, kikinding-kinding ka pa. Naka-attend kami ng isang worship sa isang corporate worship, no, na nagsama-sama, kasalang bayan, ng unang-unang kasalang bayan namin na inatinan sa UP Bahay Alumni. So hindi kami makapag-focus kasi yung nasa harapan namin, kumikembot. Talagang kembot na sensual. Hindi yung kembot na talaga na normal, talagang sensual ang kembot niya. Sabi ko, paano tayo dito? Worship, nakikita natin itong taong ito na Sabi naman nila, how about David? Sumayaw daw si David. Di ba ito yung kalimitang katwiran nila eh. Ba't si David? Di ba sumayaw pa nga siya sa kalsada? Tapos sabi ng iba, nagubad pa. Tapos kumakanta at parang baliw. Kapatid, may background yun. Hindi siya ordinary worship. Ang background niya, 20 years gap bago niya nagawa yun. 20 years. Bakit po? Ito ang background. Wala pang hari sa Israel, 20 years in the making, bago siya nagganon. Isang beses sa buong buhay niya. Bakit? May background yun. Nung wala pang hari ang Israel, nakuha ang Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ito yung pinaka-center sa yung dakong kabanal-banalan. Siya ang sentro talaga ng pagsamba. Naroon mismo yung Ark of the Covenant sa loob. At yung tungkod ni Moises, ni Aaron, at saka yung mana na kinakain nila yon during their 40 years of wilderness wandering. Pinaintulot ng Diyos na makuha ng mga Philistines yung Ark of the Covenant. Wala pang hari nun. At dinala po ng mga Philistines yung pong Ark of the Covenant sa Asdod, sa Philistine, sa Philistia. Tapos itinabi nila sa templo ni Dagon, sa kay Dagon mismo. Si Dagon ay yung pong Diyos-Diyosan na may tao, tapos yung kanyang mukha ay parang ibon. So itinabi yung Ark of the Covenant sa Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo. Kinabukasan, yung ribulto ni Dagon, nakabagsak na at nadurog at sa Ark of the Covenant. So ang nangyari, si Dagon falling on his face on the ground. Sumasamba doon yung mukha ni Dagon. Pagkatapos, ang ginawa ng Diyos ay pinagbukol lahat ng tao doon sa Asdod. Lahat ng tao nagkabukol. Yung mga Pilisteo. Sabi ng mga Pilisteo, nagagalit ang Diyos ng mga Israelita. So hindi tayo dito tatagal, mamamatay tayong lahat. So ang ginawa nila, to make the story short, pinalipat-lipat nila. Gusto sana nilang ibalik
Pero hindi nila mahawakan. Natatakot sila. So, sa madaling salita, 5 bayan na ang kanilang istasyon na gusto nilang ibalik, pero hindi nila maibalik dahil laging nagkakasakit ang mga tao. So, ang mga lugar na yon ay Asdod, Gaza, nakarating sa Askelon, papunta na sa Israel, sa Gat, saka sa Ekron. Finally, sa Ekron, naghandog sila roon kasi sabi nila, hindi nating ma-please ang Diyos ng Israel. Hanggang sa nakarating yung pong Ark of the Covenant sa Kiryat Jearim at inilagay sa bahay ni Abinadab at nanatili roon ng 20 years. Okay, yun ang background. 20 years yan na wala sa Israel. Nga pag sinabing Ark of the Covenant, ito'y symbol ng presensya ng Diyos. So sa mga Israelita, wala na ang Diyos sa kanila. Kasi during the time of ng mga judges, ang wala pang hari, sila'y paulit-ulit na pagkakasala, sumasamba rin sa Diyos-Diyosa. Nung nagalit ang Diyos, symbolically, inalis niya ang kanyang presensya sa Israel. So, dumating ang time, within the 20-year period, pumili ang Israel ng hari. Humingi sa Diyos through Samuel. Sabi ng mga tao kay Samuel, bigyan mo kami ng hari. Kasi ibang bansa may hari, kami wala. Kami meron lang mga hukom na nakikipaglaban para sa amin. Pero hindi kami napapamahalaan ng isang tao na may kapangyarihan. Binigyan ng kapamahalaan sa amin. So sabi ni Samuel sa Diyos, bibigyan niyo po ba ng hari ang Israel? Sabi, sa katigasan kanilang ulo, sige, bigyan natin ng hari. Sabi ng Diyos, di ba ako nang hari? Ako na nga ang hari dito, theocracy, di ba? Pero ayun yung sumunod sa akin, ang sabi ni Yahweh, through Samuel. Pero nagpilit ang Israel at napili si Saul. Si Saul nung una, mapagpakumbaba. Pero lumaon, naging mayabang. At kanyang hindi sinunod ang Diyos. Particularly nung kanyang utusan ng Diyos siya. Sakupin mo ang Amalekite, patayin mo lahat. Hindi sinunod si Saul. So habang nangyayari ito, si David naman, bata pa siya. So pinuntahan siya, sabi ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ni Saul, sabi ng Diyos kay Samuel, pumunta ka sa Bethlehem, kung saan din ipinanganak ang Panginoon. Kaya historical yan, kaya po ang Panginoong Jesus, siya po ay galing sa lahi ni David. Kasi po, siya mismong doon din nagmula sa lahi ni Jesse. So sabi ng Diyos, pumunta ka sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa Judea, at iyong i-anoint ang isang pinili kong maging hari. Hindi si Saul lang gusto ko, ito ang gusto ko. Isang lalaking ayon sa puso ko. Si David Pastol, bata pa. Hindi pa niya napapatay si Goliath noon. Siya, in-anoint na siya. Tapos, nung ma-anoint siya, nagkaroon ng labanan. Ang mga Philistines, yung Ark of the Covenant, andun pa rin sa bahay ni Abinadab. So, si David, tumutulong sa kanyang mga kapatid na nasa labanan, tagadala ng pagkain. Nadatnan niya, hinahamon ni Goliath ang lahat ng mga Israelita. Sabi ni Goliath, sige, mag-ano kayo ng kalabang ko, isa sa inyo. Ako lang ang lalabang, kami lang. Ang manalo, representative na ng bawat bansa. Pag nanalo ako, alipinin namin kayo. Pag nanalo kayo, ang isa sa inyo, laban sa akin, alipinin nyo kami. Walang makalaban. So David, alam niya, si anointed ng Diyos Alam niya din na siya ay may plano sa kanya ang Diyos. Sabi ni David, ako po ang haharap. Pinagbawalan pa siya mga kapatid. To make the story short, pinatay ni David si Goliath. And so on and so forth, hinanting na ngayon ni Saul si David. Dahil, sumikat si David Sa tuwing si Saul maglalakbay, maawit ng mga tao na rinig niya, si Saul daw, daan-daan ang pinatay, libo-libo kay David. So nagkaroon siya ng hatred kay David. At kanya itong tinugis. Si David naman, para mapatay niya, ipinaasawa niya kay Mike. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng asawa na anak ko. Pero ang kondisyon, kumuha ka ng pinagtulian ng 100 Pilisteo. Paano mo tutuliin yun? Di ba? Papatay mo muna, di ba? Yung ginawa ni David, sinubrahan pa. Nagdala siya ng pinagtulian na sobra pa doon sa number na gusto ni. At napangasawa niya yung anak ni Saul. Pero pinilit pa rin patayin ni Saul si David.
Kasi kanya lang namang ploy yon para pagka nakipaglaban ka, 100, ay pero papatayin yun. Napatay niya yung 100 at siya ay nabuhay. So, naging kaibigan ni David si Jonathan. Nandoon pa rin po yung Ark of the Covenant sa bahay ni Abinadab. That's the background. This is a long story. It's just bigla na lang nag-worship si David. Pagkatapos, paano si David? Kami, hindi kagayahin din namin. No. You don't know the background of that story. Siyempre, alam ni David, the Ark of the Covenant is very important to Israel. It is the symbol of the presence of God and the blessing of God to Israel. Kaya ito na, to make the story short, ilang beses na siya sinugod ni Saul hanggang sa nagkaroon ng digmaan ang mga Pilisteo at si Saul at si Jonathan na kaibigan na namatay. Patay ngayon. At si David naging hari. The first thing that he has in mind is to get back, to recover, to return the Ark of Covenant to Israel. And his heart is longing for the presence of God in Israel. Saka dadalhin niya ito sa kanyang sariling bayan, sa Jerusalem. Sa kanyang sariling lugar, sa kanyang kaharian. Sapagkat alam niya na yung duty niya yon as the king chosen by God Himself. And then he remembered the Ark of the Covenant still in the house of Abinadab. He was the king. And he planned to return the Ark of the Covenant to Jerusalem. The first attempt was a tragedy. Pinakuha niya. So inutusan niya sila Uza, yung mga galing sa lahi ni Kohat. Kasi po, ang meron lang responsibility na magdala doon sa Ark of the Covenant, sa shoulder nila, ay mula po sa tribo ni Kohat. Isang galing po sa lahi ni Levi, ni Aaron. Yun lang family na yon ang pwedeng magpasan. May instruction ang Diyos, hindi pwedeng pasanin niya ng ibang pamilya yan. Chosen lang ang pwedeng magpasan. So, kanya pong kinomission si Uza dahil galing siya, si Uza ay isang priest. So, galing siya sa lahi ni Levi, galing sa pamilya ni Kohat. At ang utos niya, kunin ninyo. Pero ang ginawa nila Uza, mali. And again, it speaks about God's regulation in approaching Him. We just, parang yun lang gusto natin, yun lang gusto. Ang ginawa nila Kohat, isinakay sa baka, sa karitela, o doon sa tawag sa aming kangga, nahila ng mga baka. Mali, kasi dapat iyon pinapasan sa balikat. Pero hindi nila sinunod ang instructions, kaya nung ang baka, hila-hila itong kangga, nakasakay yung Ark of the Covenant, akmang madadapa yung baka, si Uza naman, sunod ng sunod, siyempre, baka mabuwal, hinawakan ni Uza yung Ark of the Covenant. Patay agad on the spot. Kasi hindi yun ang regulation ng Diyos. And the Ark of Covenant symbolizes worship because God's presence is there. Again, it speaks about worship. Hindi tayo dapat talaga mag-worship sa paraang gusto lang natin. Dapat ito ay galing sa Scripture. Yung ating attitude dapat ayon sa Scripture. Hindi ka dapat kung ano-anong pinaggagawa. Ginawang disco na ang church. Nawala na ang solemnity, ang reverence sa Diyos. Second attempt was a success. Ang ginawa ni David, na nireview niya, paano ba dapat kunin to? Nireview niya. So dapat pala papasanin sa balik. Sumama na si David sa second attempt. At nadadala nila ngayon. So, sinauuna siya, may nagpapasan, nakikita niya, nagiging successful, and he danced for joy. Yung po yung background. Nagsuot siya ng parang damit mismo ng saserdote, para bilang paggalang. Hinubad niya ang kanyang royal robe. Tapos sumayaw siya sa galak. Ito po ay celebratory worship. It is not plain, simple, approaching God in worship per se, but it is a celebration of David. Dahil sa tagal ng panahon na kanyang inaasam na maibalik ito sa Israel, natupad na sa araw na yon. And he danced for joy, and he shout, and he praised God before the crowd, before people. Nakasalubong siya ni Mikol, yung dati niyang asawa, hiwalay na sila eh. Nasalubong niya si Mikol, sabi ni Mikol, sira na ang ulo mo, David, biro mo.
Pinahiya mo ang iyong sarili. Nandiyan ka sa kalsada, hari ka, tapos ikaw hubad ka, tapos nagsisisigaw ka. That was the background. You just don't go out in the streets today and suddenly dance and sing nang walang dahilan. Sabi mo, ito na may ginawa rin ni David. Bakit? Anong connection mo doon kay David? Nakuha mo ba yung Ark of the Covenant sa Quiapo? Tapos pumunta ka rito, dinala mo, ganun, tapos utos sa'yo ng Diyos? What? That is absurd. That is not according to the Word of God. So we should worship according to what God has commanded. If hindi ikaw ang inutosang ganon, huwag kang gayahin yun. By the way, napakarami pa po na psalms, na different types of psalms. Hindi po pwedeng kantahin lahat ng psalms sa worship. Meron pong imprecatory psalm. Yung pong imprecatory psalm, marami yan sa Bible, sa Old Testament, sa Psalm 69, 109, 5, chapter 5, chapter 6, chapter 11, 12, 35, 37, ang dami-dami hanggang 143. They are considered as imprecatory psalm. Pwede mo bang awitin yon during worship? Hindi. Bakit? Halimbawa, ito ang isang psalm na imprecatory. Psalm 109, verse 22 to 28. Anong sabi? O bumagsak sana sila at masira ang mga kaaway habang nagdiriwang sila at naghahanda. Bulagin mo ang mata nila nang di makakita. What? You worship God, tapos ganito ang sasabihin mo. O bulagin mo, Panginoon. Ba, hindi pwede yun, di ba? Common sense. Papanghinain mo ang katawan ng mga kalaban namin. Ibuhos mo ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ito yung mga kanilang madama. Mga kampo nila sana iwanan, walang matira na isamang buhay. Pagpapatayin nyo. Hindi pwedeng kantahin to ngayon. At maski noon, sa worship. Kahit na awit yan, hindi porke awit yan, may category yan. Ito po ang tawag dyan ay imprecatory psalms. Biro mo, itala mong lahat ang kanilang kasalanan. Huwag silang isama sa maliligtas. Sa aklat ng buhay, burahin mo ang pangalan ng mga taong yan. O halos murahin niya at huwag nang iligtas pa kung sino man yan. Hindi po yan utos ng Panginoon. Ibigin mo ang kaaway mo, di ba? So those are not sung in worship. Pero kinakanta natin, akala natin pag nasa psalm, nabasa, pwede. Royal Psalms, mayroon pong awit para sa coronation ng hari, para sa pag-aasawa, para sa digmaan. Di ba? Through our God, we shall do valiantly. It's about battle. It's just about worship of God. Tapos may Song of Ascents, yung pag naglalakbay sila, papunta sa Israel, sa Jerusalem para sumamba. Di ba? Yun yung ako'y tumitingin sa mga hills. I lift my eyes unto the hills where my help come from. So that's Psalms of Ascents. Habang sila'y papunta sa Jerusalem, sila'y sumasama. Meron po silang mga awit sa mga festivals. Parang Pilipino. Di ba pag nagtatanim, magtanim, ay di biro. Kantahin mo yun sa worship. Di ba? So may kanya-kanya pong lugar para sa kanya-kanyang kanta. Hindi pwedeng basta na lang ipasok mo sa worship yung kantang pang-piesta. Piesta yan eh. Hindi naman tayo namimiesta dito, di ba? So, ang dami-dami na ng songs for feasts. Doon lang kinakanta yun. Yun po ang first attribute. We must worship intelligently according to what God has revealed in the way He wants men to worship Him. Hindi tayo pwedeng mag-imbento. Kaya di ba bumabalik tayo sa tamang paraan? May pagsamba, may paggalang sa Diyos. Ikalawang attribute is, true worship is done for God's pleasure, not for our pleasure. Ang pagsamba ay hindi para sa kasiyahan lang natin. Although nasisiyahan din tayo along the way habang tayo sumasamba, but primarily it is to please God. The music that we sing must please God. Must be pleasing to God. Hindi pwedeng basta na lang kanta ka. Tapos yung mga kinakanta mo, para sa'yo. Sumasamba ka sa Diyos, pero para sa'yo yung iyong pagpupuri, hindi para sa Diyos. So that's not worshiping God, that's worshiping yourself. Actually, there are many churches today, there are many Christians today, when they worship every Sunday, they worship not God, but themselves. They worship their own accomplishments, their own good life and good fortune, quote and unquote. Yung mga kapalaran nilang maganda, no, parang, dahil sa Diyos ako'y ganito, I am loved,
Di ba? Ang nakapokus ang lyrics sa sarili. Kaya sabi sa verse 17b, and if you honor it, the worship day, Sabbath, by not going your own way and not doing as you please. Hindi yung parang kung anong magustuhan mo, but it must be according to what God pleases. Nabubuhay po tayo ngayon sa age of emotionalism. Ngayon, sobrang emotional ang tao. Subjective masyado. Ang pandaman natin ng ating preferences, yung ating paghusga kung tama o mali, hindi Bible. Kaya ang pinakamahalaga para sa tao ngayon ay yung kanyang pakiramdam. Kung masaya siya, yun ang tamang paraan. Hindi kung ano yung sinabi ng Diyos. Kung ano ang uri ng musika na gusto natin, preferences natin. Gusto ko balse, ang tono, di balse, di ba? Yun ang gusto ko. Kung ang gusto ko, hymnal lang di hymnal lang. Bakit? Huwag kang, hymnal lang tayo. Ano lang, organ lang. Dahil ito lang ang tamang paraan ng worship. So ano ang uri ng instrument na gusto natin? Ano ang setting? Kung ano ang ating ginagawa? Sorry po. Sa pagsamba natin. So no one comes to the Father except through me. So when we worship, ang sabi ng Panginoon Kristo, lagi siyang kasama. See, it is through Christ that we worship God in our time. Kaya di ba laging kasama ang ating Panginoon Kristo sa pagsamba. So the form and the content of our worship services ought to show that. So paano natin sasambahin ang Diyos sa paraang nakasasaya sa Kanya? Hindi sa atin. Sa preaching ng Word. Nagpipreach tayo dapat, o ang pastor dapat ay nagsishare ng God's Word truthfully, honestly, by rightly dividing the Word of God. Hindi kuha ng text dito, tapos hindi na ipinapaliwanag ang kanyang sariling pangunawa, ang kanyang ibabato sa tao. So at ang problema sa ganitong paraan, kung ano yung maganda sa pandinig, yun ang interpretation. Kasi bakit? Marami ngayong pastor ayaw nang mag-aral ng salita ng Diyos. Ayaw balikan ang background of the text. Ayaw mag-exegesis. Ayaw mag-aral ng hermeneutics. Sabi nila, by the spirits as the Spirit leads. Meron akong kilalang pastor, patay na. Dati kong kasama. Hindi ko akalaing ganun siya mag-preach. Hindi siya talaga nagre-ready pag Sunday. Ang sabi niya, pag ako'y naghanda, mahahadlangan ko ang banal na espiritu. Ganon. So pag nag-preach siya, every Sunday, puro ganito ang salita. Pag mayroon kayong pastor na ganito marinig nyo, na biglang tumitigil, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, yun hindi nag-ready yun. Kasi akala, nag-i-spiritualize lang siya, na para hindi malamang siya hindi ready. Puro salita na lang, hallelujah, hallelujah, pero wala na masabi talaga yon. Kasi di siya nag-aral. Tapos kung ano lang yung kanyang dumating sa isip niya, yun ang leading ng Espiritu. Kahit mali-mali ng interpretation, di ba? That's the Spirit wants me to say. Kaya kahit ano na lang, dyaryo ang pinipreach, o yung maisip niya during karanasan, nagpapatotoo na, biglang mag-special number, hindi mo malaman ano ba talaga ang text. Hindi mo rin malaman ano ba talaga ang theme. Napapansin ninyo? Pag nakinig ka sa isang preacher na hindi naghanda, walang direksyon. Wala siyang tema, wala siyang outline. As the Spirit leads. Ang problema pa, ang patotoo nila, hyper faith. Magpapatotoong bigla. Alam mo, nung nagkakotse po ako, ang una kong binili, yun daw, takip ng gasolinahan. Ay, siyempre, kung hindi ka marunong sa kotse, grabe, pwede pala yun. Mag-pray ka, takip muna ng gasolinahan ng pili mo. Hindi po yung pwede, kasi buo po yung kotse na pipili. Hindi po yung isa-isa, tapos bibigyan ka ng gasolinahan na tama yung takip. Exaggerated just to show to people, to their congregation, that the Spirit is leading them. Kasi pag Spirit ang nag-lead sa'yo, may mga parang hyper-spiritual, supernatural. Na parang pag nagtunog kang supernatural, kahit nagsisinungaling ka, sa Diyos ka, no.
If you are not faithful in your testimony, sinusobrahan mo pa, hindi naman totoo. You are lying while you are preaching, and you are sinning while you preach. So those who are saying that what they say is from God, but they didn't prepare, kaya nga kung ano-anong pinagsasabi, nagkakasala pa sila. Alam mo kung ang Diyos ay tulad ng Diyos ng lumang tipan, struck dead yung pastor. You don't touch the Ark of the Covenant. Patay. Ang daming pastor, patay. Kasi hindi yun ang meaning eh. Alam mo, nung panahon ni President Erap, meron siyang spokesperson na nadulas sa media. Tinanong, ano pong ginagawa ni Presidente? Nadulas siya, ay nagkakasino. Di ba? Nag-inom-inom daw. O kinabukasan, tanggal. Di tao lang yun ha. Tapos mini-misrepresent mo, sinisira mo pa, kahit hindi mo sadya. Di ba? Eh itong mga pastor ngayon, sinasadya eh. Na ibahin yung Bible eh. Eh sila spokesperson lang sila. Pag spokesperson ka, wala kang babaguhin. Kung ano lang gustong ipasabi sa'yo, hindi ka sosobra, hindi ka kukulang. Kasi pag nagkulang ka, you are no longer a spokesperson, you are speaking for yourself. And this is the reason why, kung mapapansin mo, hindi ka napiplease sa worship. I myself, when I watch Facebook videos, YouTube videos of preachers, instead na ako mabless, alam ko kasi mali na eh. Mali na eh. Yung meaning niya, Philippians 4:13, we can do all things through Christ to strengthen us. Di ba? Kaya, kung di ka makapasa, di ba, sa exam, just claim, papasa ka kasi you can do all things. Hindi yun exam, kapatid. Hindi yun exam. So in the preaching of the word, in the way we worship God, it should be for His pleasure. And what pleases God, it's only His words that we must explain, that we must share and expound on the pulpit, not our own words. Huwag mong lalagyan ng meaning mo yung salita ng Diyos, false promises. Kaya ganito rin naman ang reason eh. Gusto nilang gawin yon kasi alam nila yung mga tao naghihintay ng gusto nilang marinig. And so to keep people from coming back to the church, they use carnal means. They use carnal words, carnal promises, yung makalamang pangako to attract yung mga tao na alam naman nilang hindi pa Kristiyano. Sabi nga ni Paul Wasser, if you use carnal means to attract carnal men, you are going to attract carnal men. And you are going to keep using greater carnal means to keep them in the church. Patuloy mo silang papakainin ng mga karnal na mga bagay. Mag-iimbento ka na lang para ma-please sila. So, nadideprive yung mga tunay na Christians because they are not pleased with carnal means. True Christians are pleased with the Word of God. When they hear the Word of God, walang pumapasok sa ibang isip nila kundi ang Diyos, pasiyahan sa Diyos. Mga false promises, charismatics, usually, Malakay 3:10. No? Pagka kayo ay nagbigay, kayo pagpapalain. Ninanakawan niyo ako. Pagka kayo hindi nagbibigay ng ikapo. Diba? Ang ganda nga naman. So, huwag kang magnakaw. Paano ka hindi magnanakaw? Dalhin niyo ng buong buo ang inyong makasampung bahagi. Anong pangako? Ito ang gusto nila. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi buksan ang mga bintana ng durungawan ng langit. Wow, grabe. Bintana ng langit, ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Promises. Again, may background yun. Ito para sa mga Israelita, nagbalik sa pagkakatapon, tapos napabayaan nila ang paghahandog. So ito yung mga panahon ni Malakias, na nakabalik ng mga Israelita, nagtanim na sila uli, nabuo na uli ang pader ng Jerusalem, may templo na uli, pero hindi nila ibinalik ang pagsamba sa paraang gusto ng Diyos. Wala nang naghahandog. Sabi ng Diyos, subukan nyo. Para sa kanila yon, hindi para sa iyo. Wala nang templo ngayon eh. May context ang bawat text sa Bible. Ang with the text, historical background of the text, cultural background, political background ng Israel, mayroon yon. John 10:10, galing oh. Dumarating ang magnanakaw para lamang pumatay. Naparito ako pang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ang interpretation ng masaganang lubos, mayaman ka. May bahay at lupa ka, may kotse ka.
Kaya pag wala kayong kotse, after 10 years, 5 years, pinag-pray ko kayo. Sasagasaan ko kayo, sabi ng mga preacher. Ni Balyano. Kasi ito daw ang pangako pag hindi naganap sa'yo, maliit ang faith mo. Hindi po. Yung masagana, not in the context of our carnal minds. It is in the context of a follower of Christ. Ano ba ang masagana para sa follower ni Christ? Diba, makasunod siya at mapisihan siya kahit sa anong kalagayan niya. So as long as you obey Christ, you are having a life that is full. Hindi yung fullness na ibig sabihin dito, yung kayamanan. Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Aalisin yung word na spiritual. Sasabihin, lahat tayo pinagkalooban lahat ng pagpapala na nagmumula sa langit. Hindi na binanggit yung spiritual. Dishonest. Kasi gusto niya ma-please yung nakikinig. Pag lahat ng pagpapala nasa iyo, ay di ang meaning sa iyo ng isang taong makalaman, ay di lahat ng pagpapala, pera. Diba? Bahay, lupa, lahat, boyfriend, girlfriend, yun. Yun ang pagpapala. Hindi po yun. Unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Sugat, di tayo pinagaling sa sakit. Pagbalikan mo yun, context nun, Isaiah 53:5. Ang tinutukoy na sakit, yung pagsalangsang. Siya'y nahirapan dahil sa ating pagsalangsang. Yung kasalanan ang sakit sa context. Hindi cancer, hindi. Kaya kita mo, maraming tao na ito ang napakinggan sa pastor, akala ito ay promise para sa healing. Pag may cancer ka, pag ikaw ay namuhay sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng sugat niya, kayo gagaling. So, jeopardize ang kanyang sarili. No? Biruin mo, kung ikaw daw ay may faith, gagaling ka ayon sa verse. Ibig sabihin, kung hindi ka gumagaling, wala kang faith. Mamamatay na nga, halos linggo-linggo na sa church. Pero may sakit pa rin. Tapos nag-ikapo na, binigay na lahat, may sakit pa rin. Biruin mo. Dahil niloloko ka nung pastor, hindi yun ang meaning nun Dahil kung walang magkakasakit, lahat ng Kristiyano hindi mamamatay, hindi natatanda. Alam mo ba ang pagtanda sakit? Yung pagkalagas ng buhok, sakit Sino hindi nagkakasakit na Kristiyano? Di ba kung hindi magkakasakit, basta may faith ka, di wala magkakasakit, walang tatanda talaga. Walang mamamaos, walang lalabo ang mata. Nakakatawa, yung mga nagpipreach ng ganito, nakasalamin. Benny Hinn, Kenneth Copeland, nakasalamin. Bakit malabo mata mo? Ibig sabihin, you don't have enough faith para mapanatili mo yung kalusugan ng mata mo. They are liars. They are con artists. They preach, but they are thieves, they are wolves, they are robbers, they want money from people. Gusto nila kunin ang pera nyo. Kaya pinipreach nila yan. So, piniplease ang karnal na kagustuhan ng tao para magawa nila ang gusto nila, fleece the flock. Na yung fleece, talagang kanilang hinuhubaran ng damit ang mga tupa. So, dulang wala na silang kahit anong saplot, kuha. Gatas, kuha. Milking the sheep. Pleasing the sheep. Kawawa ang mga nasa charismatic, mga kapatid. They think that they are worshiping God. No. They are worshiping a false god of mammon. They worship money. Because that's just what they want when they worship. So kung anong nagpapatakbo sa isip mo, pag pupunta ka sa church at hindi Diyos, yun ang wino-worship mo. Bakit ka pupunta sa church? Para ako pagpalain. Para ako gumaling. Kung ngayon lang ang iyong motive sa pagpunta sa church, you don't need God. You don't need the things of God. You just need the blessings. You don't need God Himself. Kasi ayaw mo namang susunod sa Kanya. Hindi mo siya kailangan mo. Ang kailangan mo, yung ibibigay niya sa'yo. So you worship the blessings of God when you go to church. When you are after those blessings, when you worship. And then afterwards, pagka-worship mo, wala ring nagbago. Diba? Hindi ka na satisfied sa Diyos. Diba? Naghihintay ka ngayon na, kailan kaya ako i-bless? Kailan kaya ako pagagalingin? Pupunta ka lang sa church dahil gusto mo lang makamit. In the songs we sing, dapat tayo,
yung nakakaplis sa Diyos. Tingnan niyo po yung mga man-centered songs na akala natin ay innocent. What a beautiful name by Hillsong. 500 million views on YouTube, sabi nila, malapit na. Nanalo ng Dove Award in the year 2017, sung by Hillsong Church. What a beautiful name. Ang gandang pakinggan sa ano, 'di ba, sa title. Pero una, magaganda muna. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised again to life. Ganda mo sa umpisa, pero ito na. Biglang, dito na. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Wow. Hindi mo gusto ang langit kung wala kami. Kaya ipinadala mo ang langit sa pamamagitan ni Jesus. Anong ibig sabihin? God didn't want to dwell with Himself for all eternity. It means He was lonely, and God was lonely in heaven, and God was incomplete in heaven until we arrived. Grabe, tayo ang mahalaga. Tayo ang kukumpleto sa Diyos. Yun ang meaning ng kanta. Kasi kung wala tayo sa heaven, hindi niya gusto ang heaven pag wala tayo. Mind you, God is already in heaven, and He will be forever in heaven even without us going to heaven. He doesn't need us. He doesn't need you. Hindi kanya kailangan. Sino ka para kailanganin ng Diyos? He owns everything in the whole universe. Pagkatapos sasabihin mo, wala. Kung wala ako, wala ang Diyos. What? Niligha ka nga lang ng Diyos para lang ma-express niya ang kanyang sarili. Hindi para siya makumpleto. Nilikha ka niya para bigyan ka ng chance to experience God's love, God's mercy, God's justice, para makilala mo. The chief end of man is to know and worship Him. It's not to complete Him. God is complete, even without the trillions of people in the world, kung trillion man yan umabot. He is being worshipped now. Even before men were created, He is being worshipped in heaven by angels. Hindi niya kailangan ang mag-worship pa na iba. But He's just had mercy na tayo likhain. Sino tayo? Hindi naman tayo dapat likhain. Sino ka para ang Diyos likhain ka, para ang Diyos kumuha ng inspirasyon sa'yo? At hindi siya na-inspire kasi. Kasi kulang siya ng karunungan. Kasi hindi siya ma-inspire kasi hindi niya alam ang future. Ganun ba? Yun ang kanta. Jesus, we enthrone you by Don Moen. Very innocently, ipinapasok yung maling doktrina. Di ba ang lyrics? Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. He is already King. You don't have to proclaim Him as King. Tapos standing here in the midst of us. What? Nakatayo daw si Jesus sa gitna nila, and we raise you up with our praise. Itinataas ka namin sa pamamagitan ng aming papuri. So kahit hindi mo purihin ng si Jesus, He is exalted. He is highly exalted. He is now in heaven. He is seated on the throne. He doesn't need your worship to go down and to build your throne. Doon pa sa ibang arrangement, build your throne. As we worship, build your throne. Biruin mo. Habang nagpupuri tayo, nakakapagtayo si Jesus sa throne. So pag hindi ka mag-worship, hindi siya makapagtayo ng throne. Mind you, may throne na siya. At yung throne na yon forever. Hindi siya nasisira. So come Lord Jesus and take your place. Diba? Inaanyayahan mo siya, kasi kung hindi mo siya aanyayahan, hindi niya mauupuan yung trono na yan. So, come Lord Jesus and umupo ka dyan. Diba? Parang inuutosan mo pa yung hari. Di ba ang hari, hindi mo pinapaupo? Nakaupo na siya, ikaw ngayon ang uutusan niya, baliktad. Pero at tagal natin kinakanta to, di ba? Jesus, we enthrone you. Biro mo, inilalagay ka namin sa trono. Jesus, we enthrone you. Iniluluklok ka namin sa trono. We enthrone you. Di ba yun ang meaning nun? We enthrone you. Iniluluklok ka namin. So come Lord Jesus, take your place. We are the reason why He is King. So we make Jesus the King.
of kings. Without us, Jesus will never be king. And it's our worship who makes him a king. Hindi lang po modern songs, hymnal, Blessed Assurance. Alam mo ba ang Blessed Assurance? Mayroon din pala ito na wrong theology. Pag sinuri mo yung Blessed Assurance, ang sabi ni Dan Phillips, he outlines the problem with this theology about as well and succinctly as I've read. Kasi ang sumulat nito, si Fanny Crosby at si Phoebe Palmer. Sila pala ay involved sa Keswick theology at higher Christian life teaching. At ang theology ng Keswick theology ay ganito. We get our perfect delight from our submission. Di ba? Perfect submission, perfect delight. So if you submit to God completely, you experience delight. But the problem is, who can submit to God completely? Di ba? Perfectly. Perfect submission. Who can submit to God perfectly on earth? No one. So we can't have perfect rest. So the problem with the theology is this: we can't really have peace on earth. As long as we can't submit perfectly to God, we can't delight in God. So problematic. So ang nangyayari ngayon, titingnan mo ang performance mo araw-araw as you sing this, kasi ang church, ang kanta po nagtuturo talaga ng theology, kahit ayaw sa ayaw at sa hindi mo. Pag kinanta mo yan, titi mo sa isip mo yung theology na content niyan. Kaya kahit ayaw mong sabihin, ayaw mong tanggapin, mali na ang iyong pangunawa. Kaya dapat sinusuri. Mga kanta natin, Come Holy Spirit, I Need You. Imagine, Come Holy Spirit, I Need You. Every time you worship, iyak-iyak pa, no? Kasi ang ganda ng melody. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with in your power. Come in your own gentle. Paano mo sasabihin ganun paulit-ulit? Ang Holy Spirit, ang doctrine ng Holy Spirit, during the time of conversion, He is already in you and He will never leave you nor forsake you. Sabi ni Jesus, sa inyo siya magpakailanman. Paano yun umaalis-alis sa turo mo? So salungat siya sa salita ni Kristo. Lagi mong ini-invite. Minsan pa ini-invite si Jesus mismo. Minsan nga, Diyos pa eh. We invite you, Jesus, in our conference. What? Si Jesus hindi pala all-present, rather. Wala siyang omnipresence sa katangian. So nawawala ang deity. Naging tao lang si Jesus, di ba? Kasi tao siya, limited ang kanyang sarili sa time and space. So kaya i-invite natin ngayon para pumunta siya rito. Na parang ang kanyang presensya wala sa lahat ng lugar. So napaka-wrong theology. Minsan pa nga, innocent. Good morning, Jesus. Good morning, God. Alam ba ninyo sa Diyos, wala namang morning, wala namang. You are speaking about your limited concept of night and day. In God, there's no such night or day. Kasi sa Diyos, ever-present, eternal present. Wala siyang kahapon, walang bukas. Ang Diyos ay pang walang hanggang kasalukuyan. He is not affected by the rising of the sun or the setting of the sun. So tayo lang ang affected nun. So we don't say, good morning, Jesus. Parang inilimit po si Jesus na siya sakop din ng panahon. Although that is innocent sa ibang tao. Pero pag alam mo na ang karakter ng Diyos na siya walang hanggan, you don't say, good morning, Jesus. Good morning, God. Good afternoon, God. Good evening, God. Ano yun? Siya ba ay wala kanina? Hindi ba? Siya ba ay dumadaan pa sa ganyang wala sa kanyang panahon. He is omnipresent because He is in all places at all times for eternity. Yun ang hiwaga ng Diyos. That's why we worship God. Because you can't escape God kahit saan ka. Alam niya at basa niya kung anong iniisip mo. Alam niya ang iyong ginagawa. Araw-araw ng buhay, bawat segundo. Hindi ka makapagtago sa Diyos. Another song, ito na-encounter ko sa Quezon, sa Infanta Quezon. Yung song leader, worship time, yung song leader, sabi niya, alisin natin ang lahat ng mga upuan dyan. Maghawak-hawak tayo. So, tirada na ng drum set. Talagang, ito ang tono pagkagising sa umaga.
Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw iniisip, pagkat ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak. Puso ko'y umaawit. Ang mga paa ko'y sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumekembot. Paa ko'y nagchat-chat-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri ng buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa iyo. Iniaalay mo yun. Ayaw nga ng Diyos yun eh. Ano tingin mo sa Diyos? Parang ano lang siya, parang addict lang dyan sa kanto, na pagka tiningnan ka, yung puso mo, hindi naman niya nakikita, kundi yung action mo, na pag lumundag ka at sumayaw ka, tuwang-tuwa siya kasi, wow, ang tapat naman ito, no? Pagkatapos, alam mo yung song leader na yon, yung pang-problema sa lahat. Oh, di ba? Benefits of true worship. Last, we have discovered the two from the text, no? The two attributes. And then, ano ang benefit naman ng true worship? Verse 14, then you will find your joy in the Lord. And it will cause you to ride in triumph on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob. So when you worship, in the true sense of the word, true worship, you will find true and lasting joy in God alone. You don't need extra, di ba? Elements, dagdag sa worship. You don't need yung mga sights and sounds to find joy in God. You just need to focus on who God is, and you will be filled with joy because you know who He is. At alam mo na tama ang iyong paraan at ginagawa mo. We will not find true joy in material things or in the things that God gives. We cannot find true joy in earthly relationships, but only in the Lord. In the Lord. And the joy in the Lord is forever and cannot be diminished by circumstances. Hindi maaapektuhan yan, yung joy na yan. When we worship God in the right way, according to His Word, then you are secured that you are doing what is right. And you are pleasing God in the way He wants us to please Him in worship. So hindi maapektuhan ang lahat ng iyong joy, ng lahat ng nagaganap. Problema sa school, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa security, lahat ng yan will be diminished when you truly have the joy in the Lord. This joy comes from knowing that God is our Father, Jesus is our Savior, the Holy Spirit is our Comforter, and heaven is our everlasting home. That's what God teaches us when we worship. God is our Father, Jesus is our Savior, the Holy Spirit is our Comforter, and heaven is our everlasting home. Because those are being mentioned, being highlighted in worship. If you are worshiping in the right way. So true worship cleanses us from the filth, yung marumi-ruming mga karumihan. Hindi na nanatiling basura, hindi na nanatiling marumi, puno ng toxic ang ating buhay. And helps us triumph against worldly desires. So the challenge is, let's continue to reform the deformed worship of today. And start the journey of bringing the Ark of the Covenant to our churches again today. Bringing holiness and worship God in the beauty of His holiness and justice and all His attributes. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming mapagmahal, Ama namin na puno ng biyaya, pagpapala, katarungan, at pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyo pong mga salita na amin po muling natunghayan at napag-aralan sa umaging ito. Sinasamba ka po namin, pinupuri namin ang iyo pong pangalan, O Yahweh, O Diyos Ama, Diyos ng mga Diyos,
Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Salamat po ng marami sa iyong anak na si Jesus na iyong ipinadala sa amin upang kami ay maligtas, upang kami ay mabayaran ang utang sa inyo. Ang aming mga pagkakasala na dapat sana naming bayaran ng walang hanggang pagdurusa ay binayaran ng aming Panginoong Jesucristo ng iyong anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. O salamat po, Ama, sa iyong walang hanggan, walang kapantay na pag-ibig, kahabagan at biyaya sa amin na iyong mga anak. Dalangin ko po patuloy pong pagpalain ang aming mga kapatid, ang mga naririto na sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Na patuloy na pagpalain mo sila sa kanila pong paghayo, sa kanilang tahanan, inyo po silang bigyan ng patuloy na mga pagpapala. Hindi lamang ng mga pagpapalang espiritual na kanilang tunghayan at natutunan ngayong umaga, kundi mga pagpapalang pisikal din. Ang kanilang mga kalusugan, ang mga may sakit, Ama, kahabagan mo sila upang sila'y gumaling. Ang kanilang mga pangangailangang pinansyal, dalangin ko pong katagpuin po nawa nila. Katagpuin po nawa ninyo ang kanilang mga pangangailangan. At inyo pong ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Ang kanilang mga ginagawa sa mga nag-aaral, pagpalain mo ang kanilang pag-aaral at sila po'y magkaroon ng tamang direksyon sa kanila pong mga tinatahak sa kanila pong mga pangarap sa buhay. Ang mga trabaho ng bawat isa, pagpalain mo ang mga kumpanya na amin pong pinagtatrabahunan upang patuloy na ang pagpapala mo'y dumaloy mula sa mga kumpanyang ito na amin pong pinagsisilbihan. Dalangin po namin ang aming mga iglesia na tinutulungan. Ikaw po ang magpala sa kanila. Alam mo po kung saan sila at sino-sino ang mga pastor na amin pong kasama sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Ikaw po ang patuloy na mag-comfort sa kanila, sa kanilang mga pinagdadaanang mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay. Inyo po sila nawang aliwin. At pagkalooban ninyo ng katyagaan at ng patuloy na pag-ibig sa mga kaluluwang naligaw ng landas, sa iyong mga tupa na nagkanya-kanya muna ng lakad. Nawa po, tulungan mo silang ipunin ang mga anak mong ito at maunawaan nila kung sino sa mga binabahaginan nila, magkaroon sila ng discernment kung sino sa kanila ang iyong mga tupa. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala mo sa school na amin pong kabahagi ng iglesyang ito, ang Puritan Theological College. So po patuloy nitong magkaroon na po ng final approval sa CHED at makakuha na po kami ng permit to offer courses. At ang iba pang mga kailangan upang masakatuparan po ang opening ng school na ito, ikaw po ang magbibigay po ng katuparan ng lahat ng pangangailangan upang matupad po ang iyo pong ibinigay sa amin na gawain ito. Salamat po ng marami at nawa ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya at sa iyong iglesia. Hanggang sa muli po naming pakikita-kitang magkakapatid. At nawa ang pag-ibig ng banal makapangyarihang Diyos, Ama, ang pagpapala at biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pagsama ng banal na Espiritu ang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at hanggang sa muling pagkikita-kita sa susunod na linggo.